sandigang batas. Kung tayo ay nagpupulong-pulong ng mapayapa, hindi dapat tayo ginugulo. Kung tayo ay walang ginagawang masama, walang krimen na ginagawa, hindi pwede tayong hulihin. Kung kinuhuli tayo, kailangan mayroong warrant of arrest o kaya tayo ay may ginagawang krimen. May ginagawa ba tayong krimen ngayon? Manatili tayong mapayapa dahil gusto ko rin nakasama natin ating mga law enforcers para naririnig nila ang ating mensahe. Isa sa natutunan natin sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay may karapatan tayong mabuhay ng mapayapa. May karapatan tayo na hindi tayo ma-hold up habang naglalakad na uwi. Mga sasakyan na dyan, masasagasaan na tayo. May karapatan tayo na maniwala na yung ating pinabayad na buwis ay pinangangalagaan ng mabuti at ginagamit sa tama. Mayaman pala ang Pilipinas, maraming proyekto pala pwedeng magawa pag tayo'y nagbabayad ng buwis. Nakikita niyo ba ang Manila at nandun sa site ng Pasay? Noong 2016, wala pa lahat ng flyover na yun. Wala yung North-South Connector Road. Wala po yung mga diversion road. Hindi inabot ng 6 na taon na tapos yun, nagbago ang mukha ng Manila at Pasay. Nangyari yan sa buong Kapuluan. Nagpunta ako sa Sulu. Kasi ako nagawa yung circumferential road ng Sulu. Sa isla ng Sulu. Yung dating tinatakuan ng Kausaya na wala. Overnight halos na wala overnight halos na wala na yung mga napalit yung balilan sa pagitan ng PNP at ang bayan sa simple lang. Ginamit yung buwis natin. 2024, Administrasyon Marcos, nagsingit ng komisyon sa budget. Yung komisyon na yun, pinapayagan ng mga GOCC tulad ng PhilHealth, PDIC, GSIS, na magdiktara na sobra daw ang pera nila. At dahil sobra ang pera nila, yung iba doon, inilipat dun sa tinatawag na on-program appropriation. Sa petisyon sa Korte Suprema, maniwala na labag sa batas ang on-program appropriation. Pera ng bayan o halos overnight nawala. Yun po, 2024, tumigay sila ng 3 bilyon ng pera natin. Hindi kung ano'y ginamit sa iba. Walang pandemya, walang epidemic. Hindi ito yung ginamit nilang sagot sa kahirapan. Nawala rin tayo, nabawasan ng buhay ang kailangan ng pera para sa kung kayo po ay nakakaranas ng sakit, may karamdaman, noong panahon ni Duterte, mayroong 0 billing. Mas magkano? Uuwi ka, kahit 5. Dahil sa budget ng 2024,
wala silang natanggap. Sa kadalasan, 7% lang ng hospital bill natin mababayaran ng PhilHealth kung kayo ito. Ibig sabihin, sa 100,000 pesos na hospital bill nyo, ang sasagutin ng PhilHealth, 7,000 lang. Maswerte pa tayo kasi sa Fortis, kahit malubha ang sakit, tatakyan sila ng ospital. Ang laki naman ang diferensya nun. Sa panahon, pwede kang pumasok sa ospital at uuwi nang ginamot ka na at wala kang papayaran. Maraming salamat sa pagbabayad ng buwis at sa maayos na paggamit nito. Ngayong 2025, mas malala ang ginawa nila sa budget natin. Marami nang naligaw. Nasa Korte Suprema ang petisyon at narinig. Pero pag naririnig natin yung oral arguments, lumalala ang nakikita natin. Ang dami Half year talaga yung masyadong pa. ang dami para natin pera na hindi nagamit sa tama. Sino may kasalanan? Pag mahina ang liderato, hindi namumuni ang tiwali. Pag mahina ang liderato, mataas ang crime rate. Pag mahina ang liderato, kahit ang kapulisan natin hindi maaalagaan. Maniwala man kayo o hindi, nakakawali ng PNP. Pag nagpupulong kami ng ganito, pati kayo iniisip namin. Naisip namin ang mga pamilya ng bawat Pilipino. Mga bata na maswerte tayo kung may natututunan pa sila. Bawas ang budget sa edukasyon. Isip natin ang mga